Another day, another car to review mga buddy. Welcome to Mab Auto Channel. And for today's car, it's the 2025 Honda Civic RS HEV. At ano nga bang gagawin ni Mab Auto dito? Bubusisiin natin ng napakagandang design. In my opinion, sisilipin natin ang mga creature comforts and features ng Honda Civic RS HEV o EHEV. At syempre, ang hindi makakatakas kay Mab Auto, the drive-in ni Mab Auto yan, NVH performance test, braking test, handling test, vibrato test, climbing test. Let's do this mga buddy. I'm so excited. Woo! Simulan natin sa exterior mga buddy. In my opinion, this is the best looking Civic after ng EK, yung SIR body, yung ganun, SIR. Dahil nagkaroon ako noon, bias ako. Pero in my opinion lang naman, ito yung sumunod na pinakamagandang body. Ano ba pinagkaiba nito sa normal na RS? Yung normal na RS, dahil ito ay HEV nga. Unang-una, yung grill niya is honeycomb na. Honeycomb na, pati yung lower grill, honeycomb na rin. To distinguish kung hybrid ba yung Civic RS, kung nakikita nyo yan, yung badge, may blue siya sa paligid ng H. Yun ang ibig sabihin kapag hybrid siya. And wala na rin fog lights. Wala na rin fog lights ng Civic RS na HEV. Yan, meron na lang siyang butas. Yan, hindi yan for display only or dummy. Totoo yan mga buddy. Butas talaga yan. So meaning it's functional. Dito naman sa gilid, still the same body. Napakagandang bading Civic. Mag wheels still are 18 mga buddy, but ganito na yung kulay niya. Iba na rin yung style yata. I'm not sure, pero alam ko iba na yung style niya. Para na siyang matte gunmetal. Yeah. 23540 R18 na Michelin Pilot Sport 4. Dito sa gilid, ganun pa rin. Meron pa ring massive winglet dito sa trunk mga buddy. Sa likod, still the same. Wala namang pinagkaiba. Ganun pa rin. Same lang siya ng normal RS na Civic, but with badge syempre, HEV. Design is very simple in my opinion mga buddy. Very clean looking. Isang linya lang na ganyan. Para nga siyang European style na hinaluan ng Japanese. O, kasi yung mga Volkswagen, diba? Pansinin nyo, Volkswagen, Audi. Guhit lang na ganyan. Pero yung bintana ng mga European kasi wala nang arte-arting ganyan eh. Hindi sila maarte sa ganyan. Trunk, yung front. So parang halong Eurojap to ang design nito. In my opinion mga buddy. Kaya in my opinion talaga, this is the next best thing after ng EK. O kung alam nyo yung EK buddy, hindi, Google nyo na lang mga buddy. So silipin naman natin ang mga creature comforts and features sa loob mga buddy. To enter the Civic RS HEV, ito yung proximity key mo. Obvious naman kung anong ginagawa niyan. Unlock, lock. Pero pwede mong hawakan na lang yan. Tapos mag-unfold na yung mirrors. Pwede mo namang patayin yan sa settings ng kotse. And ito ang bubungad sa'yo sa Civic RS. So it's mostly black tong door cards niya mga buddy. Ito is soft touch material, PUP. Yan, kala mo leather pero hindi siya leather, it's soft touch naman. Yun ang maganda ron. Pagdating dito, hard plastic. Yeah. Ito meron kang black finish diyan na may red accent. Ito soft touch to, leather siya mga buddy, leather there with red stitching. Tingnan nyo naman tong finish ng ano nito, nung lalagyanan ng mga switches, buttons. Ayan, ganda. Tapos meron ka na ng mga red accent dyan. This is soft touch. This is hard plastic. Oh, normal naman yan sa mga Civic. Pocket, of course, and bottle holder. Ito, pang bukas ng trunk. Dyan. Ano na rin siya, electronic popper. Seats niya is covered with perforated suede mixed with leather. Yan, red stitching din. It's also power adjustable mga buddy, pero sa driver seat lang yan. Sa passenger, hindi. Ito ang dashboard ng Civic mga buddy. Soft touch material siya, parang yun nandun sa door cards na yan. Ganun. Malambot siya. Simpleng-simple lang, ganyan lang kasimple, wala nang masyadong korte. Pero soft touch siya. Infotainment is here, punta tayo dyan mamaya. Aircon vents mo, nandiyan dyan, nakatago. Hindi mo napapansin, pero nandiyan dyan. Sara natin at mainit. Yan ang bubungad sa'yo sa Civic RS HEV. Start with the gauge cluster. Gauge cluster mo, ayan. Full
LED display mga padi. Yan, ito pwede mong galawin to para maiba yung display doon. AM, USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, customized display, back or phone, FM, ganyan. Back lang natin. So, naka-FM siya, display. Tapos nandyan din yung kotse mo, yung RS mo. Pag pumreno ako, pag umapa ako sa preno, umiilaw din mga buddy. Quirky, napaka-quirky nitong kotse nito. Ultimo hazard, oh. Napaka-quirky. Left, right. Dito naman sa kabila, yan, meron din. Galawin mo lang tong circular, ano na to, rotational knob na to. Yan. Papalit siya average speed, yung mga basic mo nandiyan dyan. Driver attention level, meron pang ganun eh. Ayan. Kung sinong hindi naka-seatbelt, ayun, may X, eliminated. Safety support, yung mga radar mo sa likod, harap, gilid. Tapos meron ding blanco kung gusto mong simple lang, wala naka-display, speedometer lang. And customized display, hindi ko nagagalawin yan. And balik tayo doon sa may electric motor natin and engine. So, dyan nagdi-display yung distribution ng power or kung nag-regenerate siya. So, meron tayong battery charge. Ayan, nasa kaliwa. Pag full or low, ayan, dyan siya. Dito naman, sa kanan is your fuel gauge. Wala na naman siyang temperature or coolant temperature gauge. But anyway, let's go to our infotainment. So, meron dito, yan, Maps, phone, FM, Play Store, Apple CarPlay, Android, Google Assistant. Smooth niya, para na siyang cellphone gumalaw, mga padi. Yan. Vehicle settings, trip computer, USB, blah, 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 profile settings, AM, Bluetooth audio, clock, compass, display mode, all apps. So, tingnan lang natin yung mga most important vehicle settings, driver assist system setup. Yan. Diyan lahat yung mga forward collision warning, kung gusto mong gaano kalakas, gaano katindi, ACC forward vehicle detect, beep, lead car departure notification system, ayan, na-alert ka niya pag te-text ka pa, umalis na yung nasa harapan mo, nasa traffic kayo, alert ka niya. Yun ang ibig sabihin nun. Road departure mitigation setting, lane keeping assist, suspend, beep, driver attention monitor, yan. May nagsisend sa'yo dyan kung tutulog-tulog ka na. Dyan banda. I-alert ka niya. Rear sensor setting. Meter setup. Trip A, trip B. Adjust alarm volume. Rear seat reminder. Fuel economy unit. 10 keyless access setup. Huwag na natin gawin. Lighting setup. Door setup. Tingnan nga natin kung ano meron dito. Auto door unlock pag ignition off. Or auto door lock kapag tumakbo na. Walk away auto lock. Naka-on. Keyless lock, answer back, auto folding door mirror, keyless remote, power, blah blah blah, lock presetting, individual setting, powertrain, yan dito. Pwede ka mag-setup ng ano mo kasi merong eco, normal, sport, tapos individual. So, pwede mong iset kung anong gusto mo. May engine sound pa. Sport ang engine sound, sport ang steering, powertrain, tapos gauge, sport. Yun lang naman, hindi kasali yung mga padi, hindi kasali yung suspension. So yun lang, wala namang iba. Trip computer yan, dyan mo makikita rin yung nakita mo doon, yung average fuel consumption, ganyan, bla bla bla. Trip A, trip B, meron din dito. Baba tayo dito, aircon vents natin, ayan, nakatago nga dyan sa mga honeycomb screen na yan. Controller niya, parang controller ng mga padi, PlayStation, no? Ayan, no? You can. Yung aircon controls mo or climate control parang integrated dito mismo sa dashboard. Galing, no? Pero hindi. Ito siya mismo, yung shape na yan. Kala mo kasama mismo sa dashboard. So digital siya with rotational knobs. Tapos meron kang parang mini LCD display dito or LED display ba yan. So meron kang screen dyan. Ayan, mga padi. Pag gininaan mo, yan, yun, makikita nyo yung meter niya. Yan. Pag nilakasan mo, dumadami din. Tapos ito, yung patayin yung sync kasi dual zone siya. Pwede mo pakialamanan lang to. Yan. Dito yung pampalamig, dito yung pampalamig. Yun lang. Mas mga buttons mo, mode, max, cool, alam nyo na yan. Basta nyo dyan lahat. Tapos meron kang dalawang Type-C ports dito. Isang charger, isang siguro para dito sa multimedia, saka hindi nawawala yan, hindi nalalaos yan mga padi. 12-volt socket. Down here, you have wireless charger. Dito naman sa center console mo, meron dalawang cup holder.
shifter mo. Tapos yung finish dito sa gitna is yung parang finish din dito. So may buttons ng mga windows mo dito mga buddy. So meron ka lang dito is PRND drive. Oh, dahil ito ay ECBT. Drive mode switch mo nandito. Electronic parking brake. Boo! Brake hold. Yan lang ang meron dito. Tapos ito, leather wrap tong armrest natin dito na may cubby. Yan, may taguan siya. Merong small lagyanan ng kung ano man. For scaling, ganyan siya kalaki. Cellphone ko nilagay ko. Malaki rin, malaki. Maluwag siya. Ito tayo sa taas. Meron kang sunglass holder. Tapos, syempre, meron kang map lights. LED na. Yan. LED, map lights. Ito, hindi ko alam kung ano to. Siguro speaker or what not. Hindi ko alam kung ano man yung may mga butas-butas na yan. Microphone. I don't know. Glove box pa pala. Hindi pa natin nakikita. Is it soft dump na? Wow! Civic ngayon, soft dump na. Wala siyang lining. Gaya nung mas sumunod na kotse dito, may lining siya ng felt sa loob para hindi maingay or maratel yung mga gamit sa loob. But at least, soft dumping na rin siya mga buddy. Front visor, may ilaw ba? Meron. Ganito rin yung sa Accord ko. Ilalagay na nila ngayon sa Civic. Of course, dito malamang meron yan. Oh, meron nga. Ito sa A-pillar, Bose speaker system. Malamang lahat yan, Bose speaker system, mga padi. Yan. Bose. Social. Dito naman tayo sa steering wheel. Ito ang steering wheel mo. Tri-spoke or 4-spoke. Ewan ko kung 4-spoke ba, pero alam ko tri-spoke to. With black accent, mga padi. Mga buttons mo, which is, di naman na kailangan na explanation ito. Volume control. For your Bluetooth, paglipat ng channel. Ito naman, dito sa right side, cruise control. Tapos itong distance dun sa ano, dahil may Honda sensing to. Tapos lane keep assist. Resume, set ng cruise control. Tapos itong ang pang-ikot ng ano, yan, yung rotational buttons, left and right. Yan, kung nakikita nyo, yan. Ang pampalit niyan, mga buddy. Steering wheel looks good, looks clean. It has red stitch, wrapped with leather, mataba. Ito gusto ko sa steering wheel ng Honda. Girthy yung mga steering wheel eh. Lately girthy ang mga steering wheel ng Honda. Tilt and telescopic ba to? Tilt and telescopic. Yes, tilt and telescopic siya mga buddy. So ito na yung driving position ko. Komportable na ako sa ganitong posisyon. Silipin naman natin kung anong ma-offer ng Civic RS HEV ng mga features sa likod. Alright. Dito sa likod. Nagtipid si Honda dito sa likod mga buddy. This one, hard plastic. Nagtipid na. Pero dito, andyan pa rin naman yung black finish mo na wala lang yung red accent dito. Ganito pa rin naman yung finish ng plastic dito. Meron ka pa ring soft touch material leather dito with red stitching, small bottle or packet. Aluminum finish pa rin yung door opener. Same dun sa front. So yan, ang meron dito sa likod. Space is okay naman. Binaba ko yan. Alam niyo naman ako paano ako mag-drive. Laging nakababa yung silya. Kung ako nakaupo, ayan, ang haba ng space ko dito mga padi. D4 test, may konting sayad yan, pero okay naman, wala problema. Meron ka na ring aircon vents dito mga padi sa Civic RS. Hindi ko alam sa ibang variant yung mga lower variant. Meron ding ito, charger, 2 Type-C charging ports. Ayan, Type-C na siya. Ito, center armrest with cup holders, baby seat tethering. Ayan, meron namang logo. Hindi na kailangan ipaliwanag pa. Seats dito, ganun din. Suede na perforated. Ayan. Tapos leather with red stitching. Na, kung nakasagad naman ang upuan, tignan natin kung gaano siya kasikip. So yan, nakasagad to mga buddy, paatras, and wala naman tong adjustment ng height ng upo. So I can still stretch. Ayan, makikita nyo. Ayan, pwede ko pa rin ipasok yung shoes ko sa ilalim. D4 test. Kaya, doable. Bahan natin. Upuan is sakto yung haba para sa isang 5'5" na tao. Ayan. What I mean is yung resting ng leg mga padi, yan hanggang tuhod ko. Yan. Kasi yung iba hanggang dito lang eh. So nakahang tong part na to, bitin, di ba?
Ito, sakto naman hanggang dito mga buddy. So, very comfortable dito sa likod. Other than that, mga buddy, wala naman ng ibang meron dito. Civic na Civic pa rin, gaya ng mga Civic noon. Upuan, nadagdagan lang ng aircon vents, charging ports. Yan, yung mga ganyan, hawakan, kapitan. Normal naman yan, left and right. And by the way, itong upuan na to is natutupi, 60-40. Kung nakikita nyo, ito yung 40. That's the 60. Ang switch niyan, nandoon sa trunk. Gusto mong ihiga siya, kailangan mo ng bigger space. So, silipin naman natin kung anong meron sa trunk. Again, blue lining emphasizes hybrid. So, to open the trunk, merong door popper dito. Kakapain mo lang kung nasaan. Pag nakapa mo na, pipindutin mo lang naman. Yo. At yan ang meron dito sa likod, mga buddy. Civic na Civic pa rin naman. Pero it looks spacious. Hindi ko alam kung gaano kasikip or kaluwag yan. But for me, maluwag naman siya. Dahil malaki na rin naman yung kotse, maluwag na rin yung trunk niya. Hindi gaya nung araw yung EK or basta maliliit pa yung Civic na yun. Kasi malalaki na. Parang sinlaki na ng Honda Accord. Malaki na siya. For scaling, ito, galon, mga padi. So, anong meron dito? Ito nga yung pagbaba ng upuan. Kung gusto mo itupi, lain mo lang yan. 60-40 split. Under the hippo lining, anong meron dito? Tingnan natin. Meron kang donut tires, saka yung usual tools mo, jack, pang tow, syempre yung pantanggal nung nut nung bolt ng tires. Meron dito, wala namang mga secret pocket or whatever. Yun lang. Silipin naman natin kung anong meron under the hood, mga padi. To pop the hood, ito, dito ang bukasan ng Honda. May label naman, yun nga lang. Madalas yung iba, nandito eh. Diba? Sila Honda, nandito yan. Yan. Teleport. Hood is may kabigatan, mga padi. And under the hood, ito na nga. Under the hood is a 2-liter DOC engine, mga padi. Hindi na ito yung 1.5 turbo. Wala na yung turbo dahil hybrid na siya. Ito naman yung electric motor niya dyan sa gilid. Wala pang exact figures kung ano talaga ang power nito, pero I read somewhere na combined 181 horsepower. Pero yung torque, walang sinabi. Pero yun lang ang nabasa ko, combined is 181 horsepower. Anyway, wala naman na ako ibang information about sa engine na to. So, ano pa bang naiwan nating hindi nagagawa? Let's take it for a drive. Alright, mga buddy, driving the 2025 Honda Civic RS EHEV. Hindi ko sukat akalaing makakarent ako ng ganito, mga buddy. It's a jackpot. Civic RS lang ang hiniling ko, HEV pa ang binigay ni Lord, mga buddy. So, many thanks dun sa nagparent nito. It's very cool. Sabi ko, bakit niya pinarent? Hindi niya rin daw alam. Anyway, back to the car. So, let's start with the steering wheel. Steering wheel, alam nyo naman mga coaching yun, napakagaang na ng steering. So, ganito din to, magaang. Pero, movement is, sa maliit na ano niyan, may movement na rin. Honda, parang si Accord ko lang. May konting ganyan, may galaw na. Tingnan natin medyo malaki. Yo. And being an RS, suspension niya is may semi-do yan. And again, RS is, alam ko, road sailing pa rin. May padi tayo nag-comment, road sport daw. I believe it's road sailing pa din, mga padi. Just correct me if I'm wrong, pero yan ang aking pagkakaalam sa Honda. Since naging fanatic ako ng Honda, ang RS is road sailing. Brake feel, just like any other EV, pero dito adjustable. Papaliwanag ko, mga buddy. Itong paddle shifters niya, hindi to paddle shifters to engage a gear or ano, CVT to eh. Ito eh, pag minus mo, mas malakas yung regenerative braking niya. So, mas makaka-charge siya. Mararamdaman mo bumabagal yung auto pag nag-engine braking ka. Mas mabilis siyang huminto or bumagal. Doon siya nakakapag-charge. Pag tinasan mo naman, gamit tong plus, mas maluwag. So, hindi siya ganun basta-basta makaka-charge ng mabilis para mapuno mo yung battery mo.
So, ganun ang gamit nitong ano na to, paddle shifters na to. Anyway, driving it dito sa ganitong traffic, very comfortable. Yung laki niya, malaki na rin pala, Civic na yun. Parang Accord na rin eh. Who needs Honda Accord, no? Kung ganito na rin kalaki ang Civic. Yung Brio RS na na-review ko, parang ganito rin yung ride. Medyo may pagka-steep, pero pag medyo naaalog-alog na, doon na lumalabas yung pagka-alon niya. Yun yung road sailing siguro tinatawag na pang ano siya, pang cruise. Hindi siya on the sporty side talaga na road sport. Blind spot dito sa A-pillar, itong A-pillar mga buddy, merong airbags. Meron siyang curtain airbag dito, pero ang nipis nung A-pillar niya. So parang back to the 90s ang vibes dito, ang nipis nung ano niya, nung A-pillar. Tapos yung side mirrors niya is nasa door na, sa door siya mounted. Di gaya ng mga ibang kotse yung nandito pa, yung nakalagay pa sa pinto nga, pero dito sa may salamin banda, 'di ba? So nakakadagdag ng ano yun, visibility issues yun. Ito nasa door yung pinaka ano niya, pinakaugat. Nasa door yung pinakaugat niya. So mas nabawasan yung ano, yung blind spot. Blind spot doon konti sa may ABC. May D-pillar siya kasi nagkaroon ng window doon sa likod. Side mirrors, okay naman ang laki. Sakto ang laki para sa kotse na to mga buddy. Dito sa likod, rear view mirror, medyo maliit yung window sa likod. Throttle feel, magang, Honda. Brake feel, ganun din. May firmness sa ibabaw, pero hindi siya bitey mga buddy. Yun nga lang, pag pinagana mo yung regenerative braking, mas ano siya, mas parang mas bitey, saka parang mas mabilis tumigil. Medyo nakakailang yung feel, pero ganun talaga pag nagre-regenerate ang hybrid mga buddy. Anyway, let's do some NVH. Nandito tayo ngayon sa SLEX mga buddy to test the Honda Civic RS HEV NVH. Right now I'm doing 75 kilometers per hour using Honda Sensing cruise control. So naririnig ko yung gulong niya dito sa cabin, parang yung ugong ng gulong naririnig ko. Dahil wala naman akong radyo, bawal. Pero kung may radyo ka, halos hindi mo narinig yan. Madalas sa spalto talaga ganyan naririnig mo. Makina, wala akong naririnig na makina dito dahil electric motor lang ang gumagana at 80 kilometers per hour mga buddy. Pero dahil pag humahatak siya, sinet ko siya ng 90 kilometers per hour cruise control. Pag humahatak siya, tumutulong yung makina, pero hindi ko naririnig mga buddy. Itong truck na to, medyo narinig ko ng konti yung makina niya. Somehow may pagkasibilisado dito mga buddy. Ibang iba na mga Honda ngayon, talagang ano na rin, talagang pangmamahali na rin ang dating mga buddy. Dahil I'm using Honda Sensing, kung ano yung nakikita ko sa kalsada, yun din yung naka-display dito sa screen ko. Ayan parang Tesla rin ang datingan Tapos yan, papansin nyo, electric motor lang ang gumagana at 60. Yan. Pag humahatak siya, kasi nakaset siya at 90 kilometers per hour yung cruise control, tumutulong yung motor. Saka pag medyo pataas, medyo tumutulong yung motor. Pero pag pababa, gumagana electric motor lang kanina, 90 kilometers per hour. Subukan natin. Yan, 65, 66, gano'n. Yan, electric motor lang yan, mga buddy. Lipat tayo dito. Yan, tumulong yung motor. So, gano'n. So, yun yung mga tech na makukuha mo dito sa RS na Civic HEV, mga buddy. Yung Honda Sensing, nag-auto steer na rin siya, lane keep assist. Ayan, pag umilaw yung green na yan, nakailaw lahat. So kahit bitawan ko yung manibela, sayang susunod sa linya. Tapos yung distance niya, ayun, sinet ko sa pinakamalapit. Yan, lahat naka-green, ibig sabihin gumagana yung yung Honda Sensing. So bitawan ko muna yung manibela, you drive alone, steering required daw. Ay, nawakan ko ulit. So ayan, tumutulong yung motor. Napakatahimik dito mga buddy, sa totoo lang.
Ririnig ko lang yung ugong ng gulong. Hangin, wala pa ako masyadong naririnig. Pero subukan natin dyan sa Kallax. Welcome to Kallax, mga buddy. Mas matetesting natin ng vibration and harshness dito, saka noise. Dahil mas tahimik dito, mas maririnig natin kung ano man yung mga maingay sa kanya, saka yung kapaligiran, yung hangin. So here at 65, 66 kilometers, rinig ko pa rin yung goma. Siguro tong Michelin, maingay talaga. Rinig ko yung ugong ng gulong eh. Yan, at 100 kilometers, medyo may naririnig akong hangin. Pero let's do more dun sa straight. Vibration, wala naman akong nararamdamang vibration sa makina. At 80-90 kilometers per hour. Dito medyo may konting ganun, pero hindi siya yung hindi siya yung matagtag. RS na RS ang dating niya, mga buddy. Komportable, hindi nakakayanig. Wala masyadong vibration dito sa legs ko. Gumaganon-ganon lang siya sa mga uneven surface dito sa Kallax. Hindi yung tagtag, hindi yung maganon. Maganon lang, may konting alon, pero hindi naman speedboat ang datingan. Tamang-tama lang. Kaya that translates to harshness. Hindi siya harsh o komportable siya. Yun lang yung vibration na mararamdaman mo. Dahil nagdadump nga yung shocks, springs, nagta-translate dito sa loob, pero very minimal, mga padi. Sarap niyang gamitin. Combine it with Honda Sensing, kusa siyang nag-i-steer. Susundan niya lang yung nasa harapan, depende sa distance na sinet mo. Yan. Para ka na rin may sariling driver. Lagi niya lang pinapaano yung steering wheel, hold the steering wheel. Pero pwede ka magpahinga dito. Ayan, Tapos pag nag-signal light ka, yan, lalabas dito. Pero kanan lang ang gumagana, mga padi. Pag kaliwa, wala. Ayan, paliko, no worries. Pwede ka magpahinga. Parang gusto ko nito matanda na ako eh. Anyway, let's do performance driving. Diyan naman sa may Sampaguita, Burgring. Welcome to Sampaguita, Burgring, mga padi. Dito, I'm testing handling, braking. Yun ang tinetest ko dito. So I drive pretty fast, but sa tayo? Sa safe side, syempre. Laging safe side tayo. Hindi tayo kumakain ng linya ng basta-basta. Syempre, kailangan makita natin yan kung safe ba overtake. And I don't encourage you to make gaya-gaya. Okay? Huwag niyong gayahin, mga padi. Yung gayahin tong ganitong style of driving. Ito kasi gamot ko to. At the same time, nakakapag-review ako ng kotse para dun sa mga naghahanap ng car reviews. At nagagamot ko yung sarili ko. Pero I don't encourage you to do this type of driving. Pero kung ganito rin ang type nyo sa buhay, kung ganito rin ang gamot nyo sa buhay, then do it at your own risk. Syempre, wag kayong kakain ng linya ng kabila kung blind. Pero kung maluwag yan, just attack the corners, mga padi. So inunahan tayo nitong Honda City RS na to. I don't know why, but nice braking. Alright. Woo! Ganda ng handling neto, putya. Nice handling. Sarap ng handling neto. At ang power delivery nito, mga padi, kala mo supercharge. Oo. Maganda rin yung torque niya kahit NA lang siya. But dahil may tulong ng ng electric motor, yung power niya, power delivery is hindi yung parang turbo na spike. May torque siyang maganda.
dire-diretso pataas. Ganun. Brakes are good. Mataas ang pressure point. Steering wheel is, yes, pointy. Not sports car pointy, pero for what it is pointy, mga buddy. Traffic tayo, kaya cut. Woo! Brakes are good. Really, really good. Handling, hindi siya masyado nagbabody roll, pero hindi siya matigas. Ganda ng power delivery nito. Dang, parang supercharge. And parang may nagpa-pump na sound dito sa mga speakers. Sabi ko na hopefully napipick up ng microphone. You know. Woo! So madaming traffic ngayon. Cut. Okay. Nice tires. Michelin Pilot Sport 4. Nice. Napaka-pointy ng handling. Woo! Roadworks. Respect. Ganito na pala kaganda Civic ngayon. Grabe. Wow. Lakas ng preno. Woo! Ito, hairpin. Tapos pag exit mo, apakan mo lang. Ganda ng ano eh, low end torque, dire-diretso pataas. Nice brakes. Michelin, the best. Ngayon lang ako nakagamit ng Michelin. Grabe. Wala pang iyak. Ibig sabihin, hindi ko pa siya napupush ng husto. Napakataas ng confidence level ng na itong kotse na to. Ng feeling. Okay, roadworks. Nice. Wow. Nice suspension, nice brakes, nice steering. Medyo nasa athletic side tong kotse na to, mga pati. Athletic na hindi kinompromise yung riding comfort. Sarap. Grabe, nai-inlove ako. Nai-inlove ako. Woo! I-inlove ako sa kotse na to. Hindi ko sukat akalaing mai-inlove ako sa hybrid. Oh, ganda ng handling, grabe. Brakes are still very good. Medyo madilim, pagpasensyahan nyo na. Hapon na naman dito sa may Sampaguita Burgring. At nasa gitna tayo ng kagubatan. Pag lumiwanag naman, maliwanag naman. Grabe, ganda ng low end torque nito, mga pati. Tapos dire-diretso siya hanggang
ano. Grabe, hindi ko man lang mapaiyak yung gulong, oh. Whew! I'm running out of words sa kotse na to, kundi masarap. Okay, respect. Cool down. Napuno yung battery natin. Hindi ko pa napapaiyak yung gulong nito, mga padi. Pilot Sport 4. Nice. Naka-inlove tong kotse na to. Somewhere in the middle, nakat yung video dyan sa likod, but naibalik ko na. I don't know what happened. Grabe, G-force na itong kotse na to. Grabe. Kapit ng goma. Ganda ng suspension. Ay, in love talaga ako. Car. Grabe. Oh. Okay, respect. Napakaganda. Hindi ako nagsasawa sa view na to. Lalo na paghapon, mga padi. Ganda. Okay. Let's go dahil may work pa tayong kailangan gawin. At yung pinapump na sound sa speaker, hindi ko alam kung pinapump talaga yon. Ang ganda ng tunog. Na ano ka tuloy lalo eh. Lalo kang napapump na mag-drive. Woo! Final corner. Wow! Bravo! We're alive! AC. Napakasarap drive ng kotse na to, mga padi. Wala akong masabi. Siguro I'm just being biased. Pero wala akong makitang kapintas-pintas. It's sporty to drive pero komportable siya. Braking is very good. Steering ratio is very good. Malaking contribution nito malamang sa gulong. Halos hindi ko na pineprenuhan yung mga hairpin. Hinahayaan ko lang mag-flow yung kotse, mga padi. Tas wala akong naririnig na parang elepanting kinakatay. At sa laki ng kotse, parang hindi siya ganun kalaki. Kung nagigets nyo yung ibig kong sabihin sa handling niya. Anyway, subukan naman natin yung normal mode paakyat ng Sungay. Welcome to Sungay, mga padi. Dito tinetest ko yung
harshness mostly, saka kung paano magre-react yung transmission sa mga paakyat, mga pilipit na sobrang tarik. Yun. So balik tayo sa normal mode. Yan, normal mode. May display naman dyan sa screen, normal. Yan. So akyat tayo ng Sungay. And dito mostly hindi ko binabaonan yung throttle para lang magka-power. So, hinahayaan kong gumana yung transmission kung anong gagawin niya. Ito, matarik to mga padi. Tignan natin ang ano niya dito. Tingnan niyo yung power ano niya, power flow. Ayan, oh. Nagre-recharge siya, paakyat. Paakyat tayo niyan, ha. Nare-recharge niya yung battery. And 2 liter naman to. Hindi ko lang alam kung anong torque figures nung motor lang mismo, nung makina pala. Oh, hindi ko alam torque figures. Pero 181, nabasa ko lang somewhere, 181 horsepower combined. Electric motor saka yung combustion engine. Ito, pilipit. Testing natin. Okay. No problem. Yan, makina lang gumagana, nagre-recharge pa siya. Yan, china-charge niya. Ito na yung vibrato test natin dito. In 3, 2, 1, go! Wala. Ano lang mga padi, nagbabibrate dito, pero dito komportable. May konting shake, pero nothing to worry na masakit sa tiyan or matagtag dito sa loob. Walang ganon. Napaka-komportable. Ito, mga pilipit. Hindi ko binabaonan yan. 1 port lang ako usually, 1 port. Yeah, tingnan natin kung anong gagawin mo dito. Ayan, nanghihina na. Nag-charge pa. Loko-loko. Baka natin ng konti. O yan, tumulong yung motor. Nagka-torque. Oh. Depende sa apak mo, sa throttle. Kaya pag napapansin nyo, ayan, napaka-light ng apak ko. Ayan, paakyat tayo, china-charge niya pa yung battery. Pag medyo diniinan ko, yan, tutulong siya. Yun, magkaka-torque. Instant torque. Tutulungan niya kagad yung makina. Kaya ang ganda ng low-end torque nito. Hindi lang low-end torque, dire-diretso hanggang red line ng makina. May torque siya eh. Hindi man ganun kalakas. Pero yung flow ng power is napaka-smooth na pataas. Parang ganun. Kung idadayin na to, malamang ganun ang lalabas dito eh. Sarap gamitin. Oh, ito, paakyat ulit. Pansinin niyo, nagja-charge. Ang apa ko dyan, very light. Apakan ko, ayun, naging blue. Yung ano naman, yan. Ayan, motor naman gumagana. EV lang yan. EV. Yan, dalawa na sila. Makina, saka electric motor. Mas may ano siya, mas may power. O, pag inapakan. Pag inapakan, no? Ganda lang hila eh. Hindi ko lang inaapakan para makita ko kung anong gagawin ng transmission. Ayan, nagcha-charge na naman siya. Very light lang ang apa ko niyan. Makina lang gumagana. Ayan, nag-EV pa oh. Paakyat oh. Yabang oh. EV, paakyat. Baterya lang ang gumagana mga padi. Tingnan natin. Wala. Hindi rin kailangan niya rin ng tulong ng talaga pag sobrang binagalan mo na ng husto. Anyhow, nakakita tayo ng view deck ng ganun lang. Ayan, nag-i-EV pa. Ayan o, nagsosoli pa. Nagre-regenerate pa. Yabang mo. Try naman natin ang eco mode dyan pa sa mga more Sungay. Ito, Sungay na naman. Mga pilipit na naman. Lagay natin sa eco mode mga buddy. Ayan, economy. Try natin. Ayan, pag tumulong na yung electric motor, ayan, okay naman, umaakyat.
may torque naman siya. Siyempre yan, medyo inaapakan ko na. Ayan, susukli pa, susuli pa ng power sa eco mode mga buddy. Ayan. Okay, electric motor, engine, naghalo, nag-recharge pa. Yabang mo rin eh. Naka-aircon pa tayo niyan. Pakan ko ng konti. Ito, pinipit to mga buddy. Wala. Nasa half ako, half ng throttle mga buddy. Kahit NA lang siya or naturally aspirated, natural aspiration, yung hybrid niya nagdadagdag ng torque. Ayos eh. Para kang naka-supercharge. Supercharge kasi ang torque niya dire-diretso mula sa 1,000 RPM, basta gumalaw yung engine RPM hanggang sa red light, may power. Parang ganun. Ang turbo kasi fluctuate eh. Wala, tas biglang mawawala na sa dulo or kung saan man. Ganun ang power ng turbo mostly. Or minsan naman kung malaki yung turbo, nasa dulo yung power. Wala. Biglang hihigang ganun. Ito dire-diretso lang. Hindi ganun kalakas ang torque, pero dire-diretsong masarap, masaya. Anyhow, nasa easiest way na tayo ng Sungay mga buddy, and that's my review of the 2025 Honda Civic RS E HEV. At ang sabi ng owner, this is priced at 2 million and a little something dahil sa paint niya. Mostly white talaga, mas mahal. Ito yung tinatawag na diamond white pearl yata, yung sabi ng owner. Basta white, mas mahal. Mas mahal ng 20,000 daw. Sa hindi platinum white na color, less 20,000. Parang hindi siya aabot ng 2 million. Nasa 2 million ka na rin halos. Sana nakatulong sa inyo itong review na to kung nag-aantay kayo or naghahanap kayo ng review ng bagong Honda Civic RS na hybrid. At kung nakatulong nga sa inyo to or na-enjoy nyo yung road trip natin sa Sampaguita, Burgring, saka sa Sungay, pakihit naman yung like button mga buddy. Hindi dito lang yan, pakihit nyo naman para ma-widespread yung video. Maraming makapanood na naghahanap ng review ng Honda Civic RS HEV. At kung hindi ka pa subscriber at bago ka lang dito, baka naman buddy, pindutin mo lang tong subscribe button dito para lagi kang i-update ni YouTube kung may bagong car reviews or videos. Si Mab Auto, related sa automotive stuff or car reviews. Malaking tulong din sa akin yun. Dahil dumadami yung subscribers, mas maraming nakakanood, mas maraming nanonotify. Ganun lang naman yun. Thanks for watching and I'll see you again on another car, another review.